Magandang araw. Sa video na ito ay magre-react ako sa isang YouTube video tungkol sa martial law sa Pilipinas. Susuriin ko ang mga impormasyon na ipinapakita sa video at i-fact check ko ito gamit ang mga primary sources mula sa aming module. Mahalaga ang ganitong gawain dahil maraming impormasyon sa social media na maaaring tama, kulang o minsan ay mali. Ayon sa video, idineklara ang martial law upang kontrolin ang kaguluhan at mga banta sa seguridad ng bansa noong panahong iyon. Ang claim na ito ay bahagi ng paliwanag ng gobyerno noong idineklara ang martial law. Ito ay isang primary source dahil ito ay isang opisyal na dokumento mula sa gobyerno na direktang ginawa noong panahon ng martial law. Batay sa dokumentong ito, nagkaroon ng mas malawak na kapangyarihan ang pamahalaan ng militar sa bansa. Pinapakita ang mga epekto ng martial law sa lipunan. Ayon sa iba't ibang historical record at testimonya mula sa panahong iyon, may mga naitalang pag-aresto sa mga kritiko ng gobyerno, paghihigpit sa kalayaan ng media, at mga ulat ng human rights violation. Ang mga impormasyong ito ay sinusuportahan ng primary sources tulad ng mga dokumento, ulat, larawan at testimonya ng mga taong nakaranas ng pangyayari. Sa aking pagsusuri, ang YouTube video na ito ay gumagamit ng secondary source. Ito ay dahil ang video ay nagpapaliwanag at naglalaraw ng impormasyon mula sa iba't ibang dokumento at historians. Ngunit hindi nito direktang ipinapakita ang buong original document bilang pangunahing ebidensya. In conclusion, mahalaga ang paggamit ng primary sources sa pag-aaral ng kasaysayan. Dahil nagbibigay ito ng direktang ebidensya tungkol sa mga pangyayari. Maraming salamat sa panonood ng aking reaction video!